siguro hindi ako mamali ng Diyos, masamang tao ako eh. Ang dami kong pagkakamali. Ito isang magandang katotohanan. Hindi, mahal tayo ng Diyos. God loves us and He has a wonderful plan for us. Hello! Sa ulit ang bawat isa. Kamusta po? Magandang araw at pinagpalang araw sa bawat isa sa atin. Alam nyo, ngayon ulit tayo mag-entertain tayo ng mga katanungan. Alam nyo, kahit minsan pasensya nung kayo, ang daming tanong, kaya lang yung aming panahon kasi ay napaka-kitid. Maikli lamang. Kaya kung konti lang ang aming na-entertain na questions, ipagpaumenin nyo na po. Kaya by priority lang po ang aming ginagawa. Opo. Kasi inuunti-unti naman natin mga kuya. Kumbaga, kung 2 or 3, sa susunod pwede naman natin talakayin yung mga questions. Kaya, thank you po sa mga questions. Alam niyo mga kuya, padami yung questions natin, no? Hindi tayo matatapos yan, sabihin. Amen. Ayan, may forever. May forever. Ayan, syempre sa langit yun eh. Pero, dito muna tayo sa earth. Ayan. Yeah. So, dahil nandito tayo sa earth, mga kuya, okay po bang, ito po kasi may nag-message, Q&A tayo ngayon. So, okay lang po basahin ko yung question. Medyo kakaiba po, pero ang ganda po na din ang tanong niya. So, ito po ang tanong niya, mga kapatid. Itago na lang po natin sa pangalang Cutie Pie. Cutie Pie. Ito po, Cutie Pie, sabi niya, Hi Sis Tosca. Ay, ako pala yung kinausap. Hi Sis Tosca, I have request po sana if possible to have a brief explanation of the gospel tract so I can understand very well the meaning of the 4 truths. Many thanks and God bless po. Kindly ask help of our beloved Pastor Bong. Many thanks and God bless. Alam ko po na send din po ata sa inyo ito. Oo nga, natanggap ko din. Natanggap nyo rin, ano? Kaya kayo po sasagot. Kaya ikaw sasagot kasi kami lang nakatanggap. Sa'yo namin tatanungin. So ako nabasa ko na ho. Kayo na sasagot. Hindi, kasi yung naka-address. Actually, yung gospel truth na sinasabi, ito yung systematic way na ginawa nila, shortcut ito ng Campus Crusade for Christ, kung naalala niyo yung ministry na para mas madali nating makuha yung pinaka essence ng gospel. No? Ang tawag nila dito iba-iba, may 4 spiritual laws, 4 spiritual truth, mga ganon. So sa bahagi na to, yung ginamit niya truth, 4 truths, no? Bagay-bagay na yon. Yung ang ina-explain noon, kung naalala niyo pang 4 spiritual laws, just as there are parang kumbaga physical laws na nag-govern sa ating mga kilos dito sa mundo, mayroon din mga spiritual laws na nag-govern sa ating ugnayan sa Diyos. No? Katulad ng law of gravity, yan physical yan di ba? Ngayon sa spiritual laws, meron din. So yun yung kanilang summary. Ngayon sa isang version naman, yung best decision. Best decision. Parang ano yung pinaka-best decision na nagawa mo sa buhay mo. Now, lahat ng yon somehow, napakagandang pagbibigay buod ng gusto i-present ng Lord sa atin na katotohanang magandang balita. Okay? Ano po ba itong magandang balita na ito? Tama po ba ang magandang balita ay sa 4 na points? Parang yun yung summary para maging systematic yung presentation. Okay? So, 4. Ang unang-una doon ay mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano para sa'yo. God loves you and He has a wonderful plan for your life. Yan, ipapaliwanag ni Kuya Erwin. Ayun, Kuya Erwin! Hindi, in-address sa inyo yan. Madali lang naman yun. Sinabing God loves you, ginawa na niya lahat ng paraan para maipakita niya ang kanyang pagmamahal sa iyo. Wow. So, yun lang naman na sino ba itong sumulat? Si Cutie Pie. Si Cutie Pie! Akala ko nung 4 spiritual law, si Cutie Pie! Di ba yung Kuya Erwin, di ba yung sa totoo lang, sa marami sa atin, hindi natin sigurado kung mahal tayo ng Diyos o hindi. Pero lahat tayo, we're longing for love. Kasi we were designed in the image of God. Meaning to say, when God created us, we are created to be loved by an eternal God with an eternal love. Kaya tayo ng lahat, we're longing for love. We're longing for love. Kaya naman, ang gandang balita na inaasahan natin, siguro hindi ako mamali ng Diyos, masamang tao ako Ang dami kong pagkakamali.
ito isang magandang katotohanan. Hindi, mahal tayo ng Diyos. God loves us and He has a wonderful plan for us. Ano ibig sabihin nun? Una sa John 3:16 sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Di ba? Kamakailan lang, nagdiwang tayo ng mahal na araw. Pinapaalala sa atin why Jesus Christ came. No? Una, pinadala siya ng kanyang ama dahil sa pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only Son. Alam nyo, itong only Son, bigat ni, parang sinasabi of the same essence of God, the very nature God. Kaya pag sinasabing word na Son of God, He claims same nature, equality, same substance, gano'n. Sinasabi niya, ito mismo, yung sa triunity ng Diyos, God sent His only Son. Kaya sino man maniwala sa Kanya, will no longer perish. Kasi, merong kapahamakang nakaabang eh. Mamaya, papaliwanag ko yun. Sige Pati na yun. Tapos, ang ganda dito, sabi niya, ang pangako ay buhay na walang hanggan. Ganun sa tayo kamahal ng Diyos. He wants us to be with Him eternally. And He has a wonderful plan for our lives. Diba? Yung ano ibig sabihin ng He has a wonderful plan for our lives? Di ba? Ang Diyos offers a wonderful plan na kumbaga all of us na makasalanan, hiwalay sa, meron siyang plano para to get back to Him. Not to get back, but to be with Him again. Okay? Kaya itong plano to is for us to have an abundant life. Wow. Ang ganda ng plano ng Diyos. I love Di it. ba? Para sa atin lahat. Oo, para sa atin. Sa ating lahat, wala pa exception? Oo, para sa, para sa lahat, oo. for God so loved the world eh. So it's referring to everybody. Oo. Yan. Ngayon, siyempre, pag doktrina na, merong isang grupong magsasabi, hindi for everybody. Hindi natin tatalakayin yan. We're just focusing on these four spiritual Sige truths po, sige. na binigay ng, based on the track na sinasabi. Yes po. Now, ano ngayon ang kailan may problema? Yun yung pangalawang katotohanan. May problema ho. May problema tayo. Mahal tayo ni God pero may Oo, problema may po problema. ba? Kaya hindi na-experience ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Parang minsan hindi ko nakikita ang mahal ako ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay ko, sa mga nangyayari sa paligid ko. Parang hindi ako siguradong mahal talaga ako ng Diyos. Tsaka yung abundant life, hindi ko nararanasan eh. Ayun nga. Bakit hindi ko nararanasan? Hindi, may problema. Yun yung pangalawang katotohanan. Man is sinful and is separated from God. Ayun. Kung lang natin, yung problema na yun, problema natin, hindi problema ni Lord yun. Oo. Ganun ho. Tayo may problema. Tayo may problema. Kumbaga, mahal tayo ng Diyos, hindi natin maranasan kasi may problema tayo. Because we are sinful and separated from God. Yikes. Kaya sabi ng Bible, sa Romans 3:20, all have sinned and come short of God's glory. Di ba? Mayroong pa problema doon. Yung kasalanan na yon, may kabayaran yon. Kasabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. So yung idea, yung death is not only about yung physical death, Okay. ito ay tumutukoy din sa ating spiritual death. We are spiritually separated from life. Si God. Okay. God is life, di ba? Kaya si Jesus sabi niya, I am the way, the truth, and the life. And since we're separated from God, separated tayo sa life. We are separated sa Diyos, kaya death yon. For the wages of sin is death. No? Kaya may kamatayan. Yung po bang death is literal ng kamatayan o yung parang Separation lang yun. separation? Pero paano po yung pag hindi ko siya nararamdaman? Considered po ba na parang death din yun? Parang ang layo niya, parang I don't have a relationship with him. Parang, is that death also? Or literal pong death yung sinasabi po dito na mamamatay ka? Kasi ang idea natin ng death kadalasan, yung wala nang buhay, annihilation, hindi yun ang kwan. Ay, hindi po yun ibig sabihin nun. Sa Bible, ibig lang sabihin ng death is, hiwalay ka. Yung physical death, yung katawan mo, hiwalay sa iyong spirito. Kumbaga, ang idea ganito, we are separated from God, therefore, we cannot know Him and we cannot experience His love and plan for our lives. Kasi hiwalay nga tayo eh. Hiwalay Yun tayo. ang idea sa track na yon.
Kaya sabi nga, all have sinned. So, lahat tayo, walang exemption. Wow. And hindi tayo makakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Hindi tayo makakaabot sa standard niya. There's no way for us na makalapit sa Diyos or ma-experience natin sa Diyos. Yun. Kaya may pangatlong katotohanan na importante. So, yung sa spiritual laws na to, pinakita sa atin na God provided a solution. No? Ang ganda, may problema pero may solusyon. Wait lang po, so hindi problema ni God, problema natin. Problema natin. Pero siya pa bigay Nag-provide si God ng solusyon. Yes. Kaya, di ba dapat tayo mag-solusyon kasi tayo may problema, mga Hindi, kuya. kasi problema nga, hindi nga natin kaya eh. Hindi mo natin kayang solusyonan. Kasi malaki yung problema natin. Wala tayong Problema, solusyon. laki na talaga ng problema natin. Kaya maliban ang Diyos ang umabot sa atin, Oo. hindi tayo talaga makakabalik sa Kanya. Kaso minsan mga kuya, minsan feeling mo okay ka naman, wala ka namang problema. Sino nagsasabing problema ako? Walang problema sa buhay. Masaya na ako sa buhay ko. Kasi ang problema, we tend to be religious Parang thinking that through our religiosity, makakabalik tayo sa Diyos. Sabi nga, all have sinned and come short of God's glory. Kaya wala tayong magawa na makaabot sa Kanya. Iba't ibang paraan ang ginagawa natin. Pagiging religyoso, kaya gagawa tayo ng mabuti. Hindi masama ang gumawa ng mabuti. Kaya lang, yung paggawa ng mabuti, kung inaakala natin yun na magre-reconcile tayo sa atin sa Diyos, hindi mangyayari. Kasi, parang ganito. Reconcile? Bakit? Kaaway ho ba natin si Lord? Wala namang ginagawa kay Lord. Enmity with God. Tayo. Yung kasalanan lang yung, ganito yun, no? Ang kasalanan, hindi lang yung gumawa ka ng kasinungalingan, hindi lang yun Yung to live independently from God. Yun ang kasalanan. Kasi basically yung kasalanan nagsimula, di ba, sa Genesis. Yung sabi ng Lord na you shall not eat the fruit of the knowledge of good and evil. It's one of saying, you depend on me in determining what's good and evil. Hindi. Kinain nila yung prutas. So it's one way of saying, God, kami na magdidetermine ng good and evil, hindi kayo. Hindi siya kasali. Kaya kasi mga tao ngayon, bakit? Bakit mo sinasabing mali yan? Kung mo nandiyan sa Bible, hindi dito ako masaya Kasi lagi naman ako nagsisimba. So we're now determining our own good and evil. Yung standard natin. Tayo na nagkikreate, hindi si God. Hindi. Sa kay God tayo nagkasala Tsaka kung ang feeling mo, mabuti ka. Feeling lang yun. Feeling mo yun, no? Di ba? Yung feeling lang. Wala naman akong inaagrabyadong tao kasi lagi ako. Akala mo. Minsan tumingin lang sa'yo, naagrabyado na Ay, grabe. Hindi mo naman alam Kasi di lang yun. Ito, tingnan mo ha. Kung, kunyari ako, may utang ka sa akin, 1,000,000. So, ang gagawin mo, gagawa mo na lang ako ng mabuti. Kunyari, pagluluto mo ko, bibigyan mo ako ng kakanin, no? Sabi mo, pagka-drive kita, ganyan. Huwag mo lang ako singilin. Mabuti, masama. Masama, di ba? Kasi manipulasyon Parang minamanipulate mo ko ng maliliit na bagay para hindi mo nabayaran yung malaking bagay. Kumbaga tayo, ang utang natin sa Diyos, kamatayan Walang hanggang kamatayan. Di ba? Second death all have sinned. Ang kasalanan natin, sabi nga sa Revelation 3:20, sa Revelation 20, verse 8. Diba? Sabi ganun. Kasama yun dun yung all liars. Kung bakit hindi tao, di ba? Sabi niya, para sa mga karumal-dumal, sa mga mamamatay tao, sa mga immoral, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga sa mga mangkukulam, sabi niya, at sa lahat ng sinungaling. Ang kanilang bahagi ay ang naglalagablab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang bigat nun. Pero may tanong po ako mga kuya. Ito talagang Tunay na tanong na yan. Tunay na tanong. Paano po kung hindi naman ako pumatay ng tao? Pero nakapagsinungaling lang ako, siguro mga 5 times. Pero mga kuya, sinungaling naman Parang, ano ba yun? Tama? Maliit lang. Opo, sinasabi lang, pareho lang. Pareho may lang white lie, may black lie, So, ito po yung tanong ko. gray lie. Kahit anong kulay yan, lie yan. Pero ang tanong ko po kuya, mga kuya, yung pagpatay po ng tao, literal, at yung pagsisinungaling, sa mata ng Diyos po ba, pareho lang ang gravity nun? Ayun, ganun tanong grabe yan. naman. Tingnan mo, James chapter 2, verse 10. Basahin mo lang sandali. Sige po. Teka lang po yung internet ko. Wait lang po. Malito na si ate nagtatanong. Hindi. Diwali, sige. Ate, pareho tayo na.
Sige. James, ano po? James 2:10. Okay. Ano po? NASB, NLT? Kahit ano. NASB. Ayan. Ako, cutie pa. Ito talagang babasahin na natin, ha? Ito. Okay. James 2, verse 10. For whoever keeps the whole law, yet stumbles in one point, has become guilty of all. Grabe naman, isa lang naman yun nila. Oo, sa Lord kasi all or nothing. Hindi, titignan mo na lang yan. Ito yung batas. Andyan lahat. Oh. Do not lie, do not murder, do not steal, ganyan. Pag nilabag mo isa doon, ilabag mo na yung buong batas. Kasi isang batas lang yan eh. Oo nga eh. Yung tawag sa'yo, lawbreaker. Oh, no. So, ang lawbreaker, lahat ng batas nilabag mo. Ano ba yun? Hindi na nga ako heartbreaker na nga, lawbreaker pa. Ay, joke lang. Ang feeling, joke lang. Joke lang. Nagkasala ho, pasensya na ho. Bawal magsinungaling. So, mga kuya, yun nga. So, pareho lang pala. Oo, walang kasi kaya sa Lord, all or nothing eh. No. Kaya all have sinned and come short of God's glory. Pero may magandang balita. Ayan, gusto ko yan. Yun, yung pangatlong truth. Ito na. God provided a solution. Okay. Sino? Si Jesus. Si Jesus po, Oo, solusyon. kasi hindi tayo makaabot eh. Wala tayong magagawa. Kasi pati yung mabuti nating gawa, hindi na mabuti. Dahil ang utang natin walang hanggan, tapos pilit natin parang kinukonbinse na kaya nating bayaran ng ating mga malilit na magagandang gawa. Hindi aabot talaga eh. Okay. Kaya may magandang solusyon. Ano yun? Binigay niya si Jesus sa atin. Di ba? Kaya nga sabi ng Bible, kaya tingnan mo yung solusyon, sabi ng Lord, for by grace, you have been saved through faith. Di ba? Not as a result of your work, but it's a gift of God so that no one would boast. Di ba? Parang walang magmamalaki. Now, pag-isipang mabuti. Doon sa verse na yon, yung Ephesians 2:8 and 9, anong ibig sabihin nun? Pag doon pa lang, di ba, makikita mo kaagad na Hindi pa niya nakikita yung two. Namiss ko tuloy yung yung Bible ko. Ito lang, dito tayo sa foot. sige. Ephesians 2:8. 8 and 9. Famous po itong verse ito lagi. Ito po. Ephesians 2 verses 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ayan. Yun. Walang magmamalaki. Kung yung formula niyan, ang ibig lang sabihin, ano ang magiging formula niya, Kuya Erwin? Faith plus works equals salvation? Or faith equals Plus nothing. plus nothing equals salvation? That leads to good works. Diba? Yun ang equation. Oo, iba equation eh. Hindi siya yung, hindi lang yung parang faith plus baptism, faith plus membership sa church. Walang ganun sinabi. Sabi, faith equals salvation. That leads to good work. Kaya that leads to good work kasi doon sa verse 10, ano sabi sa verse 10? Sabi niya ganun, for we are God's workmanship. Di ba? Created for good works that God has prepared beforehand. So, ang idea, kailangan iligtas ka muna. Yung result ng works mo, yung result ng kaligtasan mo, may work. Parang ganito. Naalala mo si Zacchaeus? Opo, si Zacchaeus. Diba? Masamang tao yun. Tax collector. Tapos, sabi ng mga tao, bakit siya pupunta doon sa makasalanan? Doon alam nila makasalanan to si Zacchaeus kasi ang tax collector sa panahon na yun, hindi lang namumingil ng buwis, na ang tingin nila ay nangungurakot dahil nga kumisingil ng higit. Opo. Traidor pa. Ay? Dahil naniningil sila ng buwis para sa Roman government. Ayun. So talagang napakasama nung tao na to. Yun ang tingin nila. Opo. Ngayon ang ginawa ni Jesus, pumunta pa. Zacchaeus, tinawag mo si Zacchaeus. Zacchaeus, dapat akong nasa bahay mo ngayon. Dapat. Parang, wow. Dahil sa nakita ni Zacchaeus na tinanggap siya ni Jesus, yung grasya na yon. Anong epekto kay Zacchaeus? Anong pangako niya? Sabi niya, Lord, kalahati ng kayamanan ko ibibigay sa kamahihirap. At kung meron akong niloko, papalta ko ng 4 na beses. Yung naranasan niya muna, yung pagparito ni Jesus, pagtungo ni Jesus sa kanya, bago siya nagsabi, nag-itong epekto. Yun yung effect nung
ng grace na meron kang good works. Kat dineclare ni Jesus, today salvation is in this house. Ano ibig sabihin? Dito kita nyo na yung salvation. Hindi yung, pag namatay siya, masasave to. Walang ganun eh. Today, nandito na yung salvation. So, kaya may provision si God. Kaya ang provision ni God, si Jesus, kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ayun. So, anong idea? Ganito yan, para maliwanag tayo. Halimbawa, si Kuya Erwin, kilalang mamamatay tao. Naku! Okay. Di ba normally pag alam na mamamatay tayo, uy, huwag kayong lalapit dyan, mamamatay tao Oo, yan. Di ba yun. ganun? Di ba parang ayaw ka ng lapitan? Siguro naging mabait siya sa kulungan. Binigyan siya ng under parole. Wow. Okay. Tunay na mamamatay tayo. Hindi mo ang mamamatay tayo. Talaga? Mukhang nisimple. Anghel. Mukha anghel. Kaya ganito. Bakit ganun? Uy, hindi ako mamamatay tao. Kuya. Hindi, kunwari lang. Kunwari lang. O ngayon, pupunta sa bahay namin. Ayan. Sabihin natin, buhay pa yung papa ko. Oh. Punta sa bahay namin. Doon pa lang sa gate, haharangin na yan. Haharangin na kami ng guard. Sabihin, sir, may kasama kayong isipin, hold upper ba yan? Oh. Ang laki ng tattoo ni Kuya And Erwin. then, sabi ko, hindi. Joke lang. Kaibigan ko ito. Ayun. Kaibigan ko siya. So, sasabihin lang ng gwardiya, sige, pasok na kayo. Ganyan. Hindi dahil sa kanyang nakaraan o anong nagawa na. Hindi, kundi kaibigan ko siya. Ayun. Ngayon, pagpasok sa bahay, pag doorbell, Yun. sabi, ba't kasama mo yung mamamatay tao? Hindi naman ganun ang tanong eh. Ang tanong, kasama ako yung nag-doorbell, ako makikita ng tatay, papapasukin, pati siya, kasi kasama ko siya. Pero kung siya lang, wala ako, kahit nagbagong buhay na po ako, hindi ka papapasukin. Sa gate pa lang, hindi ka na makakapasok. Hindi ka kilala. Di lalo pa sa bahay. Kasi hindi mo ako kasama. Pero kung kasama mo ako, matalik ko pong kaibigan to. Ayun. Ibang usapan na yun, di ba? So, ikaw, parang yun yung daan para Yes, si Jesus. Oh. Kumbaga, si no one Jesus. can come to the Father except through Jesus. Hindi ko sino-sino, si Jesus lang. Paano kung may kilala po akong napakabait talagang hindi mo makabasag pinggan, at yung tao na yun namatay para sa akin, baka pwede naman. Ano O si yun? Jesus. Hindi pwede kasi si Jesus lang, sabi ni Jesus eh. Wala na talagang ibang pangalan, Wala, Jesus iba, lang. si Jesus Jesus lang. Christ. There is no other name given under heaven for you to be saved. Oo. Si Jesus lang. Kaya sabi, no one can come to the Father except through me. Sabi ni Jesus, si Jesus lang. Walang ibang paraan. Kasi siya lang yung, siya nga yung provision ng Diyos eh. Kung kumuha po ako ng maraming mga mababait, pinagsama-sama ko sila. Wala, hindi kakayanin talaga. Kaya nga, Jesus pa rin. si Jesus lang ang tanging. Kasi siya lang yung yung talagang, kumbaga siya lang yung holy at saka yung kanyang sacrifice acceptable before God. Siya lang po accepted. Wala nang iba. Siya lang po. Wala nang iba. Amen. Wala na. Yung kasalanan, wala na. So, diba? ibig sabihin, ang laki ng problema natin. Kasi Jesus, wala Ang solusyon. Ang solusyon. Tapos, wala naman siyang ginawang masama. Bakit kailangan... That's the Kaya, point. ganyan nga, doon nga papasok yung law number 1. God loves you. And kasi mahal tayo. Ng Diyos, binigay niyang kanyang anak na si Jesus. Kaya ito pong tanong ko po, ano naman kung kamahal-mahal sa atin, bakit naman ginawa ni Lord yun? Kasi normally, pag mamahalin ko yung tao, kaya ako pinakasalan yan kasi ganito siya, ganito. So ngayon tayo po, may kamahal-mahal sa atin, kaya namatay si Jesus para sa atin. Kaya nga ang tawag doon, grace. Grace. Wala. By grace, you have been saved. So wala ho. Wala, hindi dahil sa mabait ka, walang ganun. Unconditional yun. Oo. Walang kondisyon. Kaya nga grace eh. Unmerited favor. Wow. Tulad ng... Kaya ang gandang balita yun. Sobrang ganda balita. Pagmamahal ni ng asawa mo sa'yo. Oo. Thank walang you. kondisyon yun, di ba? Oo. Ay, hindi, nanligaw muna yun. Ay, oo. Iba yun. Siyempre ho. Nagsisisi ng ata. Hindi Hindi ho. Joke lang yun. Joke Mga lang. kuya naman. Joke lang. Dapat mga backer ko kayo. Oo, Di ba? joke lang. Kumbaga sa mga organisasyon, pag may backer kang malakas, Oo. lahat ng proseso, ang dali. Oo. Ay, sorry. So, ibig sabihin, kumbaga sa heaven, ang backer ko, i-cross Jesus out ko lang. na yung ibang backer ko. Si Wala, Jesus Christ lang talaga. Kasi binayaran niya yung kasalanan natin. Siya lang ang katanggap-tanggap na, Ngayon, ito ang malaking bagay. Okay, si Jesus na yung kabayaran. okay po. Kung para sabihin ko, teka muna,
paano yun? Kung tinanggap ko si Jesus na yung magbabayad ng utang ko, di na ako makakatanggi sa kanyang i-request sa akin kasi parang grabe naman yung utang na loob ko na yan eh. Oo. Na hindi, mahirap bayaran ng debt of gratitude, di ba? Oo. Oh. So parang paano na yun? Di para ko na siyang Panginoon. That is exactly the point. Oo. Kaya ka na-reconcile sa Diyos. Oo. Para siya na ulit ang Diyos mo eh. Siya na yung susundin mo. That's exactly the point. Ngayon, ay wag na lang. I want to be God of my own life. Ayokong walang magdidikta sa akin. Gusto ko yung sarili ko lang. Yung malaya ako. Kumbaga sa Invictus, I'm the captain of my fate. Di ba? Eh, parang ako yun. Wala nang iba. Ayoko na. So, hindi ko natatanggapin yung yung kabayaran niya ng utang. Di may utang ka pa din. Oo, ano pa rin yung utang mo? Oo. Kasi hindi na bayaran. Tinanggihan mo Tinanggihan mo eh. yung bayad. Paano po kung tinanggihan niyo po yung bayad at namatay ho kayo that day? Wala. Di. Oo. Saan ho pupunta? Doon sa smoking area. Ay, sa smoking area. Kaya magbabayad ka Ano mo ngayon. yun? Anong utang mo ulit? Eternal death. Di ba? Which is in the lake of fire. Ayoko Kasi hindi mo doon. tinanggap yung kabayaran. Oo. Hindi ikaw magbabayad. Parang naalala niyo yung there was a time kay President yung nagbigay siya ng pardon kasi di tinanggap nung kriminal. Oo. Sabi nung Supreme Court, yaman din lamang di niya tinanggap yung pardon, then he had to be executed. Oo. Di ba? Kasi hindi niya tinanggap eh. Oo. Pero mga kuya, ito po ba? Baga kung mga ibang nag-iisip, wala lang ho ba talagang ibang paraan? Ito lang po ba talaga? Kailangan lang tanggapin ko si Jesus. Baka may iba bang paraan, mga Yun ang kuya? sabi ni Jesus eh. Wala na. Kaya nga, to him who received him, he gave the right to become a child of God. Not based on the will of man, but the will of God. Yun yung, you have to personally receive Jesus. Yun yung ika-apat na katotohanan. Kailangan mo tanggapin na siya na yung Panginoon at tagapagligtas. Saan mo naman nakita sa Bible yan? Oo nga ho, Yun baka yung- naman ho. Gawa-gawa lang, mga Yun kuya. yung sinasabi sa Romans Ayan. chapter 10, di ba? Chapter 10. Yung kailangan personally, ikaw muna maniwala na na talagang na si Jesus yung namatay para sa iyo at nabuhay na magmuli. Tingnan niyo sabi niya. Verse 9, chapter 10. That if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Wow. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Amazing, no? Tapos sa verse 13, talo na tayo sa, for whoever will call on the name of the Lord will be saved. Wow. Yun ang idea. Na naniwala ka na siya talaga yung namatay at nabuhay na magmuli. Kasi kung siya yung kabayaran eh. Yun ang idea na pinatanggap mo yung kabayaran niyang ginawa. Opo. And you shall be saved. So mga kuya, gusto ko i-clarify. So, okay, andito po tayo. So, sinabi ko na po, Jesus is Lord, and I believe in my heart that God raised Him from the dead. Pero hindi ko po ma-let go talaga yung mga favorite sins ko. Okay lang po ba yun? Hindi siya Lord. So, ano po ibig sabihin na Jesus is Lord? What is the meaning of Jesus is Lord? Ang Bible, sa Bible, pag sinabi mong Lord, Panginoon, Lord is a person who has authority, ownership, and power and control over you. So, how does that look like sa buhay ko po? Siya nagmamayari sa iyo eh. Oh, So you can say anything except no Lord. Contradiction yun. oh. Oo. So, kung ano po ang gusto ni Jesus, dapat yun po ang gagawin. Either you say, sabi sa Luke 6, di ba? Oh. Why do you call me Lord, Lord, and you do not do what I say? Ayun, either klaro. you say yes, Oo. o yes Lord, o kung ayaw mo siyang, kung gusto mo mag-no, huwag mo siya tawagin Lord. Ay. Ganun lang yun. Oo. Kasi kaya nga, Lord. Ngayon, ito yun. Paano po yun? Hindi ko naman po mape-perfect agad. Ayun na Parang nga. ang labo naman. That is exactly. Kaya nga may Savior. Lord and Savior. Kasi, minsan Panginoon natin siya, pero out of our weaknesses, minsan hindi tayo nakakasunod. Dahil nag-a-adjust din tayo eh. Opo. Diba? Minsan may mga ganun pagkakataon. So, buti na lang. Minahal niya tayo, hindi dahil mahal natin siya. Kundi, kaya tayo nagmahal sa kanya dahil minahal niya tayo muna. Nauna po siya. Nauna siya. Oo. Wow. So, parang hindi ka minahal para patunayan mo na kung bakit kita minahal. Hindi ganon. Minahal niya tayo, wala pa tayong napapatunayan.
So ito po ang question ko mga kuya. Sa tingin niyo po, ano po kaya ang buhay ng isang tao na walang Jesus as his or her Lord? How does that look like, mga kuya? Buhay na walang Jesus bilang Panginoon niya. Di kanya-kanya standard. Oo. Kanya-kanya Oo, standard. Miserable ka. Miserable. Maring, once in a while, tatawa ka, parang tawang baliw siguro. Ay, grabe naman, Pero, mga kuya. hindi ka talaga masaya. I don't think you can find happiness. Kasi, yung tunay na joy na kay Jesus lang. Pero alam mo nga kuya, nung nakilala ko si Jesus, doon ko natutunan kung ano ba yung sinasabi nilang peace. Yung kapayapaan sa puso. Yeah. Kasi parang yung lumalaki ka, parang it's an everyday battle. Pero nakilala ko si Jesus, kahit na meron kang problema, bakit parang panatag ako? Okay, parang, okay. Kasi nga I've been crucified with Christ. Yan ang basic reason. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Ayun. So, paano yun? The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. So, you need to keep on growing on the, yung sinasabi ng Lord. Kunyari, yung word niya. Then from there, Lord, I'll trust you on this. Kahit na, kunyari, submit to your husband. Ang hirap nun. Halimbawa lang. Gayang sabi mo, okay Lord, I will trust you on this. Hindi ko to alam kung parang minsan pagkakasabit ko, baka abusuhin naman ako. Pero I'll trust you on this. I'll trust you. Kasi ito sabi mo because I love you, I will submit to my husband. Apo, amen. Yung mga lalaki naman, love your wife just as Christ loved the church. So, Amen. Lord, kahit ang hirap mahalin itong babae na to, kasi minsan kaibig-ibig naman talaga asawa Sabi nga ni W.A. Criswell, minsan sa sobrang pagmamahal niya sa asawa niya, gusto niyang lunukin. Inin. Grabe minsan, naman. sa sobrang niyang asar, sana nalunok na raw niya. Ay, grabe Parang naman. gano'n, di ba? Parang, ang ibig sabihin, hindi kasi laging okay Hindi Ayun laging nga, hindi po lagi. Diba? Kumbaga sa buhay, hindi ka laging upbeat. Yes. Di ba? Mayroon talagang mga moments na hindi. Pero doon, maintindihan mo, Lord, gagawin ko pa rin magtitiwala pa rin ako mahalin siya dahil mahal kita. Amen. Diba? Kahit hindi ko nararamdaman, didesisyonan ko pa rin na mahalin. Kasi yun ang sabi ko. So yun yung living by faith ka doon sa area na yon. Di ba? Opo. Ganun din sa mga bagay-bagay, sa mga transaksyon na minsan natutok sa kamandaya, sa mga trabaho na gusto mong iwasan, na pero dapat mong gawin. Gagawin mo by faith because of your love for Jesus. Amen. Kaya you need to keep on growing sa kanyang salita. Kaya nga, faith comes from hearing the word of Christ. Kaya yung faith na yun, lumalago yun Di ba? Oo. Okay, so summarize natin Opo. yung apat na truth. Okay. Una, mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano sa'yo. Kaya lang, minsan hindi mo maranasan kasi nga may problema. Makasalanan tayo, nahiwalay tayo sa Diyos. Opo. Yun ang second truth. Yun ang second truth. Hindi yung Diyos may problema, tayo may problema. Tayo po. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, katulad ng unang katotohanan, nagbigay siya ng provision. 3. Yun yung pangatlo. Nagbigay siya ng provision at yun ay si Jesus. Amen. At ang pang-apat, kailangan mong isuko ang buhay mo kay Jesus. Kailangan mong tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kumbaga, siya na ang bagong CEO ng buhay mo. Wow! Diba? Siya na yung parang he calls the shot, hindi na ikaw. Okay po. Mag-asawa, o kaya sa yung pagkilalan sa iyong sarili. Hindi na yung, dito ako masaya. Hindi issue yun Ang issue dito ba masaya ang Panginoon sa Kristo? Yun. Kaya, yun yung apat na katotohanan. Opo. Thank you po. So mga kuya, for our words of encouragement, thank you so much. Cutie Pie, sana na-bless ka. I'm sure na-bless ka. Kasi alam mo, na-bless talaga ako. So, mga kuya, words of encouragement. Sa ating mga kapatid na pagod na sa buhay nila at gusto na nilang magbago, parang gusto ko yan, yung 4 spiritual truths. How can I make Jesus as my Lord and Savior? Ayan. Paano, kumbaga, I want to make that bold step na I want to trust Jesus. Gusto ko yan. Mga kuya, how can you guide them? Payuhan nyo naman po sila. As words of encouragement. Well, number 1, kung alam mo na mahal ka ng Diyos, dapat you love Him in return. Sa atin, pag sinabi nating love, usually, ang spelling natin dyan, T-I-M-E, time. You give time to the person you love. Pero kay Lord, sa Diyos, pag sinabi mong love, ang spelling niyan, O-B-E-Y, obey.
If you love me, you will obey my commands. Yun ang sabi ni Jesus eh. So gusto mong lumago sa pananampalataya, ibigin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Okay, susunod ka sa lahat ng mga sinasabi sa Biblia. At kung nangungusap man siya sa'yo, yan, may pinapahiwatig siya sa'yo, sumunod ka doon. Usually, yung pangungusap niya sa'yo, hindi naman nangyayari yun sa, kunyari, may maririnig kang malakas na boses sa langit, kalangitan, ganyan. Hindi. Usually, nangyayari yan through your spiritual authorities above you. Yan. You obey your authorities. You obey the word of God, you obey your authorities. Simulan mo dyan, at dyan ka lalago sa pananampalataya. Thank you po, Aaron. Praise God. Okay, alam niyo po, yung 4 na katotohanan na yan, maganda yan. Kung magiging totoo sa atin. Kahit naman yan totoo, hindi natin tinatanggap, hindi yan magiging totoo sa atin. So, kailangan talagang ilagak natin at tanggapin natin yung alok ng Panginoon Kristo. Alam niyo, ito masarap. Minsan, pagod na tayong patunayan natin sa Panginoon that we are worthy of heaven. Pero no matter how hard you try, hindi tayo makakaabot. Only through Jesus Christ. And praise God, hindi tayo nandito para patunayan sa Panginoon that we are worthy of heaven. Andito tayo because of Jesus Christ. God promised to us heaven. God promised to us eternal life. God promised us to be with Him in eternity. Kaya naman, pangahawakan natin yon. So, nagbigay ang Diyos ng mga paraan para lumago ang ating ugnayan sa Kanya. Una, lagi tayong makipag-usap. Diba, communication is crucial. You pray to God, hindi ka lang magpe-pray, kundi makikinig ka rin sa Kanya. Kaya God gave us His Word. Kaya all Scripture is inspired by God, profitable for teaching, for correcting, for reproving, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped in doing good works. Di ba? Ang ganda ng pangako niya. Kaya itong Bible na dapat meron tayo, basahin natin. Aralin natin. Basahin natin hindi para dumami ang ating kaalaman at makipagtalo. Basahin natin upang lalo tayong lalo nating mahalin ng Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa at buong lakas, at maging mapagmahal tayo sa ating kapwa tulad ng pagmamahal ng Panginoon Kristo sa atin. Okay. Ang pangatlo, siyempre, you have to fellowship with other believers kasi we are part of the body. Kaya sabi ng Romans, sabi niya, offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. Do not conform into the standard of this world, but be it transformed with the renewing of your mind. Ano yun? But by the grace of God, sabi ng Panginoon Diyos, that we are to think of others more highly than ourselves. That by the grace of God, we were given different functions that we are to serve one another. Makikita niyo yun sa Romans 12. So, maging bahagi kayo ng fellowship na ang pinag-aaralan, ang salita niya, at ang talagang tinataguyod ang kalwalatian ni Jesus Christ na naniniwala sila sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, napaka-importante nun. At ang pang-apat na mamumungkahi ko sa inyo, i-share nyo rin sa iba ang tungkol sa ginawa ni Jesus para iligtas tayo. Kaya, umaasa po ako na sa gantong panimulang relationship natin kay Jesus ay tayo patuloy na lalago at kakasangkapanin ng Panginoon Diyos para sa paglago ng iba. Amen. Yay! Praise God! Buti lang, mahal tayo ni Lord. Thank you, Lord. Kaya dahil mahal tayo ni Lord, kahit anong mangyari, kahit umulan, umaraw, bumagyo, kung kailangan niya ng payong, andito lang po ang Payong Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid. Nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating Payong Kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.